I pray and I hope na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. Yan, ilang araw na lang po ay camping na po natin. Sino po ba dito yung mga nakapag-prepare na? Sino po ba yung mga excited sa darating na camping? Amen po. Almost ilang days na lang po ba? 2 days na lang po ang bibilangin natin bago po tayo para tayo po ulit ay ayan, magkita-kita. Amen po. Ilang days na lang ang hihintayin natin. 2 days na lang para po tayo muli ay magkasama-sama. At ngayon po, tayo po ay mag-aral po ulit o magbalik tanaw po sa mga itinuro po sa atin ng mga pastor po natin noong mga nakaraang camping. Ayan, siguro po yung mga matagal na po dito, nandun po tayo sa time na kumbaga ang dami na po nating naunawaan o naituro sa atin ng mga pastor natin tuwing atin po tayo ng camping. Eh, ano ba yung kahalagahan po ng camping? Sa atin po mga Krisyano o sa ating mga taga-Rema, ito yung araw o ito yung event na kung saan ito yung pinakamahalaga sa atin. Amen po, kung saan tayo pong lahat ay magkakasama na magpupuri po sa Panginoon. Magkakasama tayo na mag-aaral ng mga salita niya at magkakasama po tayo na magpapalain ng Diyos, hindi lang pinansyal, kundi sa mga paalala niya po sa atin. Amen po. Balikan po natin yung tinuro po sa atin ng ating Pastor Boy noong nakaraang Sembrek Campo. Amen po. Yung nakaraang Sembrek Campo, kung saan tinuro niya sa atin kung paano ba tayo mas pagpapalain pa ng Panginoon. Amen po. Kumbaga, ito po yung pinakagusto natin na bilang mga Krisyano, ang gusto natin na Lord, patuloy mong i-supply yung pangangailangan namin para mas ma-sustain namin yung pangangailangan ng gawain. Amen po. Kumbaga, doon tayo naghahanap ng pagpapala sa Lord para makuha natin o may bigay ng Diyos yung kailangan ng gawain. Ngayon po sa atin, noong nakaraang Sembrek Campo, isang bagay po na itinuro sa atin ng ating senior pastor po na si Pastor Boy, yung ang sabi niya po doon sa 3 John chapter 1. Ayan, verse 2. Ayan, kung mayroon po kayong mga Biblia, basahin ko na lang din po dito, sabayan niyo na lang po ako. Sabi niya po dito, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikay sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Ngayon po, may mga English version po kayo, pakibasa na lang din po. Pero alam niyo po, isa po ito yung camping na kung saan after ng pandemic, nagkaroon po tayo ng face-to-face na believers camp. Amen po. At ng pandemic po na yan, naranasan natin lahat yung mga bagay na hindi pa natin naranasan ng mga nakaraang taon. At mas na-enhance ng Diyos yung pangangailangan, yung pananampalataya po natin. Amen po. Ang sabi niya po daw, isa sa mga itinuro po sa atin ng pastor po natin, nung camping po na yan, ang sabi niya po doon, yung patience mo, o yung pagtsatsaga, o yung paghihintay mo, kung hindi mo yan mas ma-enhance pa, o mas mapalawak pa, ang sabi niya doon, hindi mo makukuha kung ano talaga ang pinapanalangin mo. Ang sinasabi niya, kung ang patience mo ay mahina, ang faith mo ay mahina din. Tulad po nun, ang sabi niya po doon, sabi niya sa 3 John chapter 1 verse 2, sabi niya po doon, isa sa mga bagay po na ipinapanalangin sa atin, tayo mga Krisyano ay makuha natin kung ano yung gusto natin. Amen po, makuha natin kung ano yung kailangan natin. Itong darating pong camping, alam ko po lahat po tayo may mga bagay na itinatanong sa Lord. Amen po, tuwing natin tayo ng camping, lagi sinasabi sa atin ng pastor natin, magtanong ka mula umpisa hanggang matapos ang camping, huwag kang papayag na hindi masagot yung panalangin mo. Huwag kang papayag na hindi sinagot ng Diyos yung prayer mo. Kasi sa camping, dapat malaman mo yung kalooban ng Diyos. Amen po. Sa camping, dapat mas malaman mo na, Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Ngayon, ang sabi niya po dito, kung hindi ka magtatanong sa Diyos, kung hindi mo aalamin kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos after ng camping na to, ibig sabihin, yung spiritual natin after ng camping na to ay hindi magbabago. Mananatili tayo sa dating tayo.
na kung saan, kung saan, andun tayo sa part po na, ayan, okay lang kung darating yung bagay na yan. Pero ang sabi niya po doon, no, ang sabi niya, ang patience mo ay mahina, ang faith mo ay mahina din. Sabi niya dito, para lumabas, o yung gustong sabihin ng Panginoon, para lumabas yung gustong sabihin ng Panginoon, dapat ito ay pinapanalangin mo bago magsimula hanggang matapos yung camping na to. Amen po. Alam niyo po, sa akin po, 2014 po, nung ako po ay nag-camp. First camp ko po yun, 2014. Ako po ay na-invite po ni Pastora Arlene. Kilala niya po si Pastora Arlene. Ako po ay na-invite niya at ang sabi niya po sa akin, ang sabi niya, sumama ka sa amin at may outing kami. Yan, sino po ba dito yung na-invite sa outing? Yan, sabi niya, sumama ka sa amin at may outing tayo. Yan, sabi ko, bilang ako po, syempre excited po ako. Umagang-umaga pa nagpe-prepare na kami kasi yung excitement sa heart namin ay hindi mapigilan. Kasi nga, pag sinabing outing, andyan na magiging masaya kayo lahat eh. Pero alam niyo po, pagdating po namin noong time na yon sa Giginto, Bulacan, hinahanap po namin yung dagat, hinahanap po namin yung tubig. At alam niyo po, dahil hindi namin makita yung tubig, alam niyo, doon ko naranasan yung unang beses na, kumbaga, unang araw pa lang, malungkot ka na agad. Pero alam niyo po, nung nag-start na yung gawain ng Panginoon, ang sabi po sa akin, nung kasama ko, o nung naging leader ko po nung time na yun, magtanong ka sa Lord, na bakit ka nandito, ano yung dahilan, bakit ka in-invite, ano yung dahilan kung bakit dinala ka ng pastor mo o dinala ka na nag-invite sa'yo sa lugar na to. Kasi hindi naniniwala o hindi aksidente na napunta ka sa camping na to. At noong time po na yun, ang kadalasan na tinuturo pa po noon ay about po salvation. Amen po. Isang bagay po doon, sabi niya, tinuturo pa ng time na yun ay about sa salvation. At isang bagay po yung tinuro, tanda ko po noon, na tayo bilang mga tao ay hindi mananatili habang buhay dito sa mundong to. At darating yung time na ang kaluluwa mo ay akit ng langit kung magagawa mo yung mga bagay na ipapagawa sa iyo ng Diyos. At doon po pumasok sa isip ko na, Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Bakit dinala mo ako sa camping na to? Amen po. Kumbaga out of nowhere na yung isip mo ay mag-outing kayo, dumating yung time, na pagdating mo doon, nakikita mo sila na tumatalon, nakikita mo sila na umiiyak, nakikita mo sila na nagpupuri sa Panginoon, pero ikaw hindi mo unawaan. At noong time na tapos na po yung camping, doon po nangusap ang Lord sa akin. Amen po. At sabi niya, tanda ko po ito, sabi niya, na darating yung time na mas mauunawaan mo yung dahilan kung bakit tinawag kita. Kasi maging ang pamilya mo, itatawahin ko rin kung nasaan ka ngayon. Amen po. At alam niyo po, fast forward po natin 2014 until now, doon ko po mas nakita o mas na-appreciate lahat ng mga bagay na ginawa sa akin ng Diyos. Amen po na. Sabi niya, kung hindi ka naghintay mula 2014 hanggang 2023, hindi mo makikita yung kalooban ng Diyos. Kung hindi po ako naghintay ng 2014 at umalis agad ako, after ng camping na yon, alam niyo po, hindi ko nakita kung ano yung magandang plano sa akin ng Lord. Ngayon sa atin po bilang mga Kristyano, sabi niya po doon, na ang dalangin ng Diyos ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tulad ng spiritual po natin. Pero sabi niya po doon, ang pananampalataya natin ay dapat nandoon na kaya natin tiisin lahat. Yung hardship, yung kaya natin i-enjoy, yung sakit, yung hirap, yung pagpapagal. Kasi sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na yan ay nakikita niya. Amen po. Kaya nga po sabi niya po dito, ang pananampalataya mo ang siyang bubuo sa'yo. Ngayon po, hindi ko po maunawaan yun na ano ba yung sinasabi ng Diyos dito na yung pananampalataya ko ang siyang bubuo sa akin. At nung time na yun, na-realize ko na kulang nga pala ako kung wala ang Kristo sa buhay ko. Kung wala si Kristo sa buhay ko. Kulang ako kung hindi ko kasama ang Diyos. Kaya sabihin natin na, Lord, ito yung bagay na ginagawa ko ngayon. Pero tandaan po natin, mas gusto ng Diyos na sa bagay na ginagawa mo na yan, kasama mo siya. Hindi ikaw lang yung gumagawa, maging siya rin ay gumagawa ng bagay na ginagawa mo. Amen po. Kaya nga po, sabi niya po doon, mas
kailangan natin mas mapatibay yung pananampalataya po natin. Ang sabi niya po dito, sa pananampalataya, walang distansya. Kailangan magkaroon kayo ng personal relationship ng Diyos. Amen po. Ngayon, sa darating pong camping, tulad nga po ng Believers Camp, ayun po, napakaganda ng mga mensahe po ng mga pastor po natin. Tuwing camping, naranasan natin yung presensya ng Lord kasi ano po ba sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, dadalawin niya yung mga puso na uhaw sa salita niya o doon sa presensya niya. Mula pa ngayon hanggang sa darating na camping, alam niyo po kung nandun yung expectant heart natin, na Lord, alam ko may gagawin ka. Kung nandun yung expectant heart natin, yung excitement natin, alam niyo po kailanman hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen po, tulad ko po, na sabi ko, Lord, nung umpisa, sabihin natin, nung umpisa, nakakalungkot. Kasi bakit? Hindi mo kilala yung mga tao na kasalunguha mo. Pero, after ng ilang araw, after ng mga ilang tulog na nanatili ka sa camping na yan, alam niyo po, mararanasan mo yung tulad ng sinasabi na iba na parang ayoko nang umalis. Amen po. Isa ba sa mga tinuturo po, isa sa mga share po ni Pastora Jebani kahapon, na sabi niya, bibigyan ka ng Diyos ng ability na magawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Amen po. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na magawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa kung mananatili yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen po. Ibibigay ng Diyos o mas ihigitan pa ng Diyos yung ina-expect natin. Amen po. Kasi huwag tayo makontento na, Lord, okay na sa akin yung bagay na to. Kasi higit pa dyan yung gustong i-offer sa'yo ng Panginoon. Higit pa dyan yung gustong i-offer sa'yo ng Diyos. Amen po. Ngayon, ang sabi niya po dito, hindi mo makukuha ang pangarap ng Diyos sa'yo kung wala kang willpower. Ano po ba yung willpower? Yung kagustuhan o yung gustong-gusto mo makuha yung isang bagay na yun. Kung wala kang willpower, ang sabi niya doon, hindi mo makukuha kung ano ang gusto ibigay sa iyo ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinuturuan pong manalangin ng mga pastor po natin. Amen po. Na sabi niya, huwag kang makontento na okay lang kung hindi maibigay sa akin ng Diyos, ipinag-pray ko. Okay lang kung hindi maibigay sa akin ng Diyos yung pinapanalangin ko. Kasi ang sabi ng Diyos doon, ang sabi niya, mas malulugod siya kung yung prayer mo natanggap mo. Amen po. Ngayon, kung mas malulugod ng Panginoon kung yung ipinapanalangin mo, nakuha mo. Amen po. Ngayon, ang sabi niya po doon, ito yung time na mas kailangan natin patasin yung pananampalataya natin. Ito yung time na kung saan mas gusto ng Diyos na makita tayo na lumalakad doon sa perpektong kalooban niya. Tulad po noon, noong nakaraang pandemic, tayong lahat ay mas tinuruan ng Lord na kung paano mas umasa po sa Kanya. Kaya nga sabi ng Diyos, mapagpala yung tao na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Higit na pinagpala ng Diyos yung taong walang ibang inaasahan kundi siya. Ngayon sa atin po bilang mga Kristiyano, ano ba yung kailangan mong gawin? Ano ba yung mga bagay na kailangan mong tanggapin? Sabi niya doon, kay Kristo, lahat ng kahirapan, tinapos niya na. Amen po. Sabi, ito yung time na kung saan kailangan full payment na tayo sa camping. Amen po. Hindi na tayo yung tulad noon na, Lord, ito lang yung kaya kong ibigay. Amen po. Nakaka-bless po yung mga kapwa natin manggagawa na ang camping nila buo. Yung transpo nila buo. Kasi bakit po? Kasi mas hinigitan pa nila yung pananampalataya nila noon, una at ngayon. Kasi mas natutunan po natin, mga kapwa ko manggagawa, na mas umasa po sa Panginoon na tumawag po sa akin. Maging sa Panginoon na tumawag po sa ating lahat. Amen po. Mas nakaka-bless po kasi sabi ng Diyos, Lord, tinapos mo na yung kahirapan kaya hindi ko na kailangan mag-alala sa kung ano yung pwede mangyari sa araw ng bukas. Amen po. Hindi mo na kailangan mag-alala kung ano yung pwede mangyari sa araw na ito. Amen po. Ngayon sa atin lahat, hindi na nga po halos lahat na kumbaga sino po ba dito yung mga yung mga nagka-fundraising pa po ng Carioca,
Ganyan, halos yung iba po, wala na. Kumbaga, nag-level up na po sila lahat. Amen po, mga pangmamahali. Yung class na, yung pinapandraising nila. Yung iba, hindi na po naglalako. Kumbaga, mas umangat na po sila ngayon. Amen po. Ngayon sa atin po, mas tinuturuan tayo ng Lord na mag-level up. Dapat yung kagustuhan natin ay hindi lang sa kung ano yung makuha natin, yun yung okay. Pero higitan pa po natin na Lord, yung gusto ko, naniniwala ako na ipo-provide mo. Lord, naniniwala kami na yung gusto ko ay ibibigay mo. Amen po, kasi yun ang tinuturo sa atin na ating mga pastor. Sabi niya, make a demand and God will supply. Kung alam mo yung karapatan mo bilang isang anak ng Diyos, kung alam natin yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, sabi niya po doon, mag-demand ka. At ang sabi niya, at ang pangako niya, susupply niya yung pangangailangan mo. God will supply all our needs. Amen po. Madalas nga po, hindi lang needs natin, pati yung wants natin, sinusupply din ng Diyos. Amen po. Hindi lang needs, maging ang pangangailangan natin o yung kailangan natin ay madalas ay sinusupply din ng Diyos. Bakit po? Kasi yan ang pangako niya sa mga tao o sa mga anak niya na mananampalataya sa Kanya na may buong puso. Ngayon sa atin po bilang mga Kristiyano, ano ba yung kailangan natin gawin? Amen po. Sabi niya, mahal kong gayo, sabi mo, dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. Ang dalangin ng Diyos natin ay nakukuha natin kung ano yung gusto natin. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na kinakapos tayo. Ang gusto ng Diyos yung abundant blessing na nakukuha natin. Amen po. May mga time na sabihin mo na, Lord, hindi ko kaya. Kaya nga po, itinuturo sa atin ng pastor natin na yung anointing ng Diyos, yan yung magiging kalakasan mo para magawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Amen po. Ngayon po sa ating lahat, nawa po tayong lahat ay nakapag-prepare na. Alam ko po, excited na tayo at marami tayong tanong sa Lord na, Lord, ano ba yung next na gagawin mo sa amin after ng camping na to? Amen po. Alam ko po na tayong lahat ay nandun na sa part 9 eh. Ngayon sa atin po, I pray, nandun tayo sa excitement, nandun tayo po sa expectation po natin, yung expected heart. Amen po. Ngayon sa atin po lahat, nawa po tayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama, nakila sa lahat, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy na ikaw yung nagtuturo sa amin. Ikaw yung nagpapaalala sa amin ng mga bagay na kailangan namin gawin, O Diyos. Ikaw yung nagpabibigay sa amin ng mga bagay na kailangan namin sundin upang patuloy na may supply mo yung mga pangangailangan namin, O Diyos. Lord, patuloy kami maniniwala, magtitiwala na yung Diyos na aming sinusunod ay buhay, Panginoon. Na patuloy na magbibigay ng lahat sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa darating na camping na ito, Panginoon. Naniniwala kami na ang bawat puso namin na sabik na maramdaman ka ay minsan pa'y kakausapin mo, O Diyos. Kaya, Panginoon, salamat. Patuloy na pagpalain mo yung mga manonood, Panginoon, sa kanilang outreach at sa mga bagay na ginagawa nila, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo. See you po sa camping. 2 days na lang. Yan, thank you po.